Ano pang masasabi nyo na magandang offering nitong Elisa Batang Kabit na dapat namin panoorin? Siguro for me po, since, well, ako po, siguro po offer ko is, well, this is my first na mas, vertical and mas more mature yung role. So, dapat nilang abangan yung kissing scene namin ni Kuya James na medyo maalat-alat. Yes, ayun. Hindi, maalat. Maalat. Okay. Ayun, ikaw Derek. Spicy scenes. Hindi naman siya mala BMX, no? Pero I could say na parang dito pinakita ni Abby yung different side ng kanyang pag-arte. And syempre with the help of sila James, sila Miss Sherry, sila Miss Carlene, and Miss Yayo. Sama-sama parang pasabog yung mga actingan nilang lahat dito. So, yun po yung aabangan nila. Siyempre, bago tong vertical video. Out the scene with Sir James. And siguro yun lang naman, but other scenes naman, sobrang dadali lang naman ka-work ng mga artista. And yun, especially Abby nung mga parang last day natin, nagkaanuhan na kami ng loob na parang wala, it's a fun shoot na lang din. So, yun. Thank you po. Thank you. Sorry po. Laging nakukuha yung attention para hindi scroll up, scroll down yung mga viewers. Ayun, kasi nung nakikita ko sa mga drama box, yung mga usual na drama box, diba? Parang lahat sila talagang tense yung nag-iigting ng mga panga, yung mga ganyan acting. So yun, in-apply lang din natin siya, pero this time more Filipino yung atake. Kasi yung mga storyline na gusto ng mga Pilipino, yan, yung mga inaapi, yung mga nakakaganti. So we make sure na na-apply namin yun sa scenes na parang, okay, sige, titigan mo na mabuti, sampalin mo. Ganyan, sa bunutan mo, walang pagkukunwari dito. Yung mga ganun ba? So, lahat yon ginagawa naman namin sa scene na parang mapukaw yung atensyon ng Filipino viewers. Tapos, yun nga, medyo tricky lang when it comes to vertical, no? Kasi dapat dikit na dikit siya eh. Kailangan makita, kung gustong makita yung dalawang reaction ng characters, more than na yung close-up nila, pag gusto mo silang makita magkaharapan, talagang parang maghahalikan na sila sa sobrang dikit nila. So, ganun yung vertical. And, actually, nag-work naman siya. Kasi nakikita mo, ano ba nang gagawin dito? Magsasampalan ba to? Maghahalikan? Hindi mo alam yung mangyayari. So, ganun yung vertical. Medyo tricky siya, pero nakakaano siyang panoorin. Ano rin pala ng curiosity. Yeah. Okay, thank you, Direk. Thank you. Okay, marami. Nagpa-sexy ka. Sabihin na lang natin direkta, nagpa-sexy ka. So, anong naging preparasyon mo para hindi ka maging awkward, hindi ka, you'll be able to deliver your best? Yung preparation ko po is more on, siguro, parang mentally, parang hinahanda ko lang yung sarili ko na, kasi at the beginning of the year, parang nung nagkaroon ako ng birthday blues, tapos na-realize ko na 23 na pala ako. So, parang itong project na to, parang sinolidify niya lang na I'm ready for more, maybe more mature roles. So, ayun po. Mas mentally yung preparation ko for me. Kay Direk, how would you describe at saka yung ano mga discoveries nyo kay Lisa tuloy, kay Abby? Mentally prepared siya. Ang dami ko na-discover sa kanya, no? Kahit sinasabi niya sa akin na parang minsan natatakot siya, nung shoot pa lang, natatakot daw siya, kinakabahan siya, nakikita ko rin sa kanya, and then parang sabihin ko lang, no! Di ba nga, ikaw yung bata na maganda ka, ganyan ka man, pero maganda ka. So yun lang, inaano ko lang sa kanya yung confidence, na kailangan para makita ng tao na,
you're worth to watch, kailangan sa sarili mo, alam mo na kapano-panood ka or alam mo sa sarili mo mentally na maganda ka at kaya mong maging sexy in your own way. Yun ba? Did you go through, parang sensual workshop? Wala po. Pero yun, nag-usap kami before shooting the scenes. Yan po. Thank you, and of course, good luck to you, Abby. Thank you po. Oh, sorry. Gaano kalapit or paano ka nakarelate dito sa character? Oh. Parang hindi ako masyadong nakarelate kay Elisa kasi parang she's too, innocent. Tapos, nasa pa siya, parang probinsya talaga yung ugali niya. So, yeah, hindi ako masyadong nakarelate sa kanya. Pero siguro, dun sa part na, pagigante. Nagigante. Hindi, yung pagiging niya lang siguro, yung pagiging strong niya nung bumalik siya. Yun, dun ako mas nakarelate sa kanya. And then how was it working with the veteran actors that we have here, like James Blanco, Yayo Aguilar? Actually, naka-work ko na po sila Miss Yayo, si Kuya James. And, of course, they're very easy to work with. And, considering na this is my first mature role, very inalalayan naman nila ako. Even with the staff, kila direct, even with the DOP. So, ayun, actually lahat, very inalalayan naman ako. So, ayun po. And my last question is for Derek. Derek, you've known as a filmmaker sa VMX app. So what's the difference and what's the similarities doing now the Viva Movie Box vertical wrap series? Difference? Siguro, yeah. In terms of yung level nung acting din siguro, yung intensity. With the VMX, kaya mo pang medyo mag-slow burn eh. Yeah, it's a sexy film, pero mas may time ka to show yung mga gusto mong ipakita. With vertical, kailangan kasi paspasan eh. Kailangan alam na agad ng tao anong gusto mong anong mangyayari dito at anong mga susunod na mangyayari. So yun, I think it's level of intensity. Tapos, well, yun nga, sa pagiging sexy, you have to lay low sa pagiging filmmaker director na okay, anong level ba to? So this is just like a level 1. Unlike nung ginawa ko na last is yun, level 5 talagang pinakita lahat. This one, talagang more on reaction, more on acting talaga yung pinakita nila, which is actually a good thing naman. Yeah, thank you. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman. Wala. Straightforward. Wala, pero pinapakita lang talaga natin how it works sa mga ganitong kwento na itong mga kabit na to, well, hindi naman natin masasabi na may mga redeeming factor, pero may mga part na minsan nagiging biktima lang din tayo ng mga ganitong sitwasyon na yun, na lang din tayo ng pag-ibig, nadadala din tayo minsan. So ayun, I think yun lang naman yung kwento nito na about sa pagiging, yung innocence nitong character ni Elisa, yung kung paano siya ginagamit ng mga tao para magamit itong kagandahan ng character niya. Okay. Actually, nung una po itong pinitch, tinanggihan ko po siya. Tapos, tinawagan po ako ni boss. Sabi niya, tinanggihan mo daw. Sabi niya, maganda to. Para daw makawala na din ako sa kahon ko. So, ayun. Tapos nung sinend po nila yung script, actually, very hooked ako habang binabasa ko yung script. Like, every episode, talagang, okay, what's next? Talagang may cliffhanger kasi siya sa dulo. So, ayun. Tsaka, parang, yun nga po, parang
since I'm also already 23, parang ano na din, para din, yun nga, gaya ng sabi ni boss, para makawala na din ako sa kahon ko, it's time to also explore then like different roles. Ayun. Working man, pero siguro ang pinaka naitulong talaga nila sa akin is yung pagiging yung pagiging madali nilang katrabaho, tsaka very mabait sila, and so, well, kapag ganun kasi yung katrabaho mo, sobrang dali lang ng set, ayun po. Thank you, Abby. Congratulations. Ayun nga po, gaya po ng sabi ko, more on mentally po yung preparation ko since this is my first time. And nung una talaga, very scared ako na gawin to. Pero with the help of Direk, nung nakausap niya naman ako, ayun, I was very assured naman na magagabayan nila ako dito. And last question, ano yung understanding mo before sa word na kabit and finally ngayon na naging role mo siya? Anong naging realization mo? Kapag kabit kasi parang, ano agad, diba? Parang, Nega. Pero with Elisa, siguro na-realize ko na, yun nga, yun, very innocent lang siya, na naloko, na hindi niya din naman kasalanan. So, yeah, ayun. Thank you. Congrats.